Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay muli po natin gawa ng reaction. Itong naging problema nitong si Kuya Jonathan dito kay Mama Inday Okray. At dito po mga ka-business, mga kapapi, sa gagawin kong reaction video na ito, ay magkakaroon lang po tayo ng kaunting paglilinaw. May mga tatalakayin lang po tayo dito na mga punto na kailangan po nating ilinaw. At ito na nga po mga ka-business, mga kapapi. Hindi na naman po siguro lingid sa ating kaalaman na itong si Kuya Jonathan nga po ay kung ano-ano yung mga masasakit at napaka-immoral na mga pinagsasabi laban dito kay Mama Inday Okray. At nandahil nga po dyan sa mga hindi magagandang pinagsasabi nitong si Kuya Jonathan dito kay Ma'am MK, ay nagkaroon ng isang desisyon itong si Ma'am MK na ito si Kuya Jonathan nga po ay kanyang kakasuhan. At mga ka-business, mga papi, gusto ko din po palang talakayin o bigyan ng pansin itong mga nabasa ko dito sa comment section. May mga nabasa po kasi ako sa mga comment section, doon sa ibang comment section, na itong si Kuya Jonathan ay tila tinatakot lang daw nitong si Ma'am MK. Pero alam niyo po mga ka-business, mga papi, sa totoo lang hindi nananakot itong si Ma'am MK. Tutuluyan po talaga nitong kasuhan itong si Kuya Jonathan. At sa bagay na yan ay hindi naman natin masisisi itong si Ma'am MK sa gagawin niyang pagkakaso dito kay Kuya Jonathan, kasi nasaktan siya sobrang nakapakan yung kanyang pagkababae, idinamay pa yung kanyang asawa. Kung marinig nyo kasi o kung narinig nyo na ito mga pinagsasabi ni Kuya Jonathan patungkol dito kay Ma'am MK, ay baka kahit kayo makakarinig ay talagang maiinis, magagalit dito sa mga pinagsasabing ito ni Kuya Jonathan. Pero after namang may upload yan ni Kuya Jonathan, yung ginawa niyang pang-aalipusta dito kay Ma'am MK, ay nung mapanood niya yung live ni Ma'am MK at sinabi doon ni Ma'am MK na kakasuhan niya ito si Kuya Jonathan, ay kaagad namang nag-upload dito si Kuya Jonathan ng isang video na humihingi siya ng sorry. Humihingi siya ng tawa dito kay Ma'am MK. At doon nga sa video yon ay tila ba umiiyak pa siya. Kaya lang, after din ng video yon, nung paghingi niya ng tawa dito kay Ma'am MK, paghingi niya ng sorry dito kay Ma'am MK,
ay pumunta siya dito kay la Kuya Renji. At dito ay nagsumbong siya dito kay Kuya Renji. At sinabi nga niya dito na natatakot siya. Kasi tinanong siya dito ni Kuya Renji kung bakit siya nagsorry kay Ma'am MK. At ang banggit nga dito ni Kuya Jonathan, o nito si Jonathan, ay natatakot kasi siya. Dahil sinabi nga daw ni Ma'am MK na kakasuhan siya. At dito naman ay pinagsabihan siya nito si Kuya Renji. Pinagsabihan siya na dapat yun nga, hindi magpadalos-dalos sa mga gagawing pananalita. Kumbaga dapat pinag-iisipan muna bago magbitaw ng mga salita. Lalo na nga kung i-upload ito sa YouTube. Tapos bukod dito sa bidyong ito, na una siya nagsumbong dito kay la Kuya Renji, nasundan pa ito ng isa pang video na pumunta ulit siya dito kay la Kuya Renji. At dala-dala naman niya yung kanyang cellphone at pinanood niya dito kay Kuya Renji yung patungkol naman do sa reaksyon nitong si Ma'am Alminda Mix Vlog. Napanood niya kasi yung reaksyon ni Ma'am Alminda. At do sa reaksyon ni Ma'am Alminda na yon, ay sinasabi ni Ma'am Alminda na talagang tutuluyan siya nitong si Ma'am MK. At sabi nga ni Kuya Jonathan ay masyado siya natatakot. Natatakot na siya sa mga pangyayari. Natatakot siya doon sa nalaman niya na tila nga ba tutuluyan na siya nito si Ma'am MK. At yun naman talaga ang totoo mga kabisnes, mga kapapi. Tutuluyan talaga siya ni Ma'am MK. At dito mga kabisnes, mga kapapi, ay muling pinangaralan ni Kuya Renji itong si Kuya Jonathan. Maging ito si Ate LB. Pinangaralan ni Ate LB ito si Kuya Jonathan. Kaya lang mga kabisnes, mga kapapi, kaya ko ito ginawa na reaksyon. Kasi hindi ko nakita yung sincerong pagsusori dito ni Kuya Jonathan. Bakit? Kasi yun nga po, doon sa video niya, halos mangyak-ngyak siya doon sa paghingi niya ng sorry. Pero pagdating niya dito kay la Kuya Renji, sinasabi niya dito na nagsorry lang siya para matapos na lahat, para hindi na humaba yung issue. At sinasabi niya dito na bakit daw siya ipakukulong ni Ma'am MK ay samantalang wala daw naman siyang kasalanan. Doon pa lang sa unang pagpunta niya dito kay la Kuya Renji, sinasabi na niya yan, bakit siya ipakukulong ni Ma'am MK ay samantalang wala naman siyang kasalanan. Kumbaga hindi niya tanggap sa sarili niya kung ano yung mali o kasalanan niyang ginawa. Kaya ibig sabihin yung pagsusorry niya hindi tao sa puso. Nagsorry lang siya para wag siyang idemanda ni Ma'am MK. Pero hindi siya nagsorry dahil alam niyang siya'y nagkamali. Maging doon sa pangalawa niyang punta dito kay la Kuya Renji, at pinakita na nga niya yung reaksyon ni Ma'am Alminda, ginigit niya ditong wala siyang nagawang kasalanan. Hindi daw naman siya nakasakit. Dahil hindi daw naman niya sinampal itong si Ma'am MK. Pinagsalitaan lang niya. Kuya Jonathan, hindi lang sa paraan ng pisikal mo nasasaktan ng isang tao. Masigit nga yung sakit nang nilalaman ng mga salita, lalo na yung mga pinagsasabi mo kay Ma'am MK. Baka mas magaling pang sinuntok mo na lang siya kaysa doon sa pagsabihan mo siya ng sobrang immoral ng pagsasalita mo doon. Napaka-immoral ng mga pinagsasabi mo doon. Mas masakit yung kaysa sa sinuntok mo yung isang tao. Dapat alam mo yun, Kuya Jonathan. Dapat alam mong nakasakit ka. Dapat alam mong mali yung mga pinagsasabi mo. Kung magsosorry ka, Kuya Jonathan, dapat alam mong mali yung ginawa mo kaya ka nagsosorry. Hindi yung nagsosorry ka para tapos na. Hindi ka lang kasuhan. Alam mo, Kuya Jonathan, kung nagsorry ka lang ng taos dyan sa puso mo, nang alam mo kung ano yung maling ginawa mo kung bakit ka nagsosorry, kung ganun lang yung ginawa mo,
baka naramdaman ni Ma'am MK yung taos puso mong paghingi ng tawad sa kanya. At baka napalambot mo yung kalooban ni Ma'am MK. At yung pagkakaso sa'yo, ay hindi na talaga niya ituloy. Pero wala eh. Iginigiit mo na wala kang nagawang kasalanan. At sinabi mo pa dyan na dapat nga ikaw yung magkaso eh. Ibig sabihin hanggang ngayon, hindi mo nauunawaan na yung sinabi sa'yo ni Ma'am MK na kung hindi ka maliligo ay mamamaho yung yag balls mo, ay hindi mo pa rin nauunawaan. Na hindi mo pa rin nauunawaan para talaga sa'yo yun. Concern lang siya sa'yo. Natotoo naman na kung hindi maliligo ang isang lalaki, katulad mo, kung hindi ka talaga maliligo ng ilang araw, normal lang na mamaho yung yag balls mo. Ang ibig sabihin doon ni Ma'am MK, dapat araw-araw ka naliligo para hindi ka mamamaho. Pero binigyan mo agad ng maling kahulugan eh. Tapos pati yung mga sumusuporta sa'yo dyan sa comment section mo eh. Parang ipinagtatanggol ka pa. Kinakampihan ka pa, itinotolerate ka pa. Sa halip na pagsabihan ka na dapat yung paghingi mo ng sorry ay taos dyan sa puso mo. Dapat matanggap mo yung pagkakamali mo. Ang nangyari, tila ba binubuyo ka pa nila eh. Na dapat hindi ka naghihingi ng sorry. Bagamat hindi ka nakakabasa, ay mali pa rin yung magko-comment sa'yo, yung mga viewers mo, na tila ba inuudyukan ka pa. Dahil alam nyo po mga kabisnes, mga kapapi, lalo na doon sa mga uudyok dito kay Kuya Jonathan. Kahit hindi po nakakabasa yan si Kuya Jonathan, pwede niyang ipabasa yan dyan sa mga kaibigan niya. At pwede niyang malaman kung ano yung pag-uudyok na ginagawa nyo. At sa halip na makatulong kayo, ay mas lalo nyo lang palalalain yung issue. Mas lalo nyo lang pinapalala yung problema. Dapat pangaralan nyo lang ito si Kuya Jonathan. Na dapat yung mga ganong bagay ay hindi sinasabi sa isang babae. Kahit pa sabihin galit siya doon sa isang babaeng yun, dapat hindi niya sinasabi yun. Dahil yan nga yung kakahantungan. Malinaw namang libelous talaga yung pinagsasabi nito si Kuya Jonathan laban dito kay Ma'am MK. Ay paano nga kung ganito ang mangyari? Nakasuhan nito si Ma'am MK, ito si Kuya Jonathan ang dahil sa pinagsasabi niya. Dito naman kay Kuya Renji at Ate LB, nakulangan din ako eh. Nakulangan din ako doon sa approach nila dito kay Kuya Jonathan eh. Dito sa pagkausap nila dito kay Kuya Jonathan at pagpapaliwanag. Kasi Ate LB, Kuya Renji, harap-harapan naman sinasabi sa inyo ni Kuya Jonathan na wala siyang nagawang kasalanan dito kay Ma'am MK. Alam ko Ate LB, Kuya Renji, sapat yung isip nyo para malaman nyo kung ano yung tama at mali. Ngayon, pinangaralan nyo na rin itong si Kuya Jonathan. Dapat sinabi nyo na dito kay Kuya Jonathan kung ano yung pagkakamali niya doon. Habang iginigiit niya na wala siyang maling ginawa, dapat ipinaliwanag nyo na yung mga sinabi niya kay Ma'am MK ay malaking pagkakamali yun. Na makakasuhan ka talaga doon sa mga pinagsasabi mong yun. Ang nangyari kasi, pinagsabihan nyo lang si Kuya Jonathan na wag nang uulitin yung ginawa niya yun. Pero hindi nyo ipinaunawa kay Kuya Jonathan kung ano yung malaking pagkakamali niyang nagawa doon sa sinabi niya. Kaya ginigiit niya sa inyo na wala siyang ginawang kasalanan. Dapat kayo na yung kaharap, kayo na yung kausap, kayo na nagsabi na Jonathan, may mali ka talaga doon sa ginawa mo. Ito yung pagkakamali mo. At dapat hindi mo sinasabi itong mga ganitong bagay. Dapat pinaliwanagan yung ganyan si Kuya Jonathan. Kasi sa harap nyo, iginigiit ni Kuya Jonathan na wala siyang nagawang mali. At doon sa pagigiit ni Kuya Jonathan na yon, na wala siyang ginawang pagkakamali, ay wala din naman kayo naging pagpapaliwanag kay Kuya Jonathan eh. Na yung ginawa niya o yung sinabi niya kay Ma'am MK ay mali talaga.
Doon ako nakulangan, Ate LB, Kuya Renji. Bagamat okay na pinagsabihan nyo si Kuya Jonathan, pinangaralan nyo, pinalubag nyo yung loob para mawala yung kanyang takot, para hindi siya ma-depress. Pero nagkulang kayo ng paliwanag sa kanya. Hindi nyo ipinaliwanag sa kanya kung ano nga ba yung talagang pagkakamali niya. At kung bakit nga ba siya dapat ihabla o idemanda nitong si Ma'am MK. Alam nyo, Ate LB, Kuya Renji, ko na ipaliwanag nyo lang ng maayos yan dito kay Kuya Jonathan, baka yung paghingi niya ng tawad ay maging tao sa puso. At baka sakali pa nga na kung makita ni Ma'am MK na talagang tao sa puso yung paghingi ng tawad dito si Kuya Jonathan, malay nyo din naman. Malay nyo din naman mapalubag nito si Kuya Jonathan ang puso nitong si Ma'am MK. At hindi na talaga ituloy yung kaso. Pero Kuya Renji, Ate LB, baka kahit kayo ay iniisip nyo nananakot lang ito si Ma'am MK, ako na po ang nagsasabi, hindi po siya nananakot. Tutuluyan po talaga niya si Jonathan. Dahil kami po mismo ni Ma'am MK ay nagkakausap sa mga bagay na yan. Bagamat ako, hindi ako pwedeng magbigay ng impormasyon sa inyo kung paano nga ba ang gagawin ni Ma'am MK para makasuhan ito si Kuya Jonathan sa kabilangan ng nandun siya sa Japan. Pero ang isang sigurado dito, mga kabisnes, mga papi, Ate LB, Kuya Renji, tutuluyan ni Ma'am MK na kasuhan itong si Kuya Jonathan. At doon sa mga viewers na nagsasabi na paano makakasuhan itong si Kuya Jonathan ay may sira ito sa pag-iisip, hindi po totoo yan, mga kabisnes, mga kapapi. Itong si Kuya Jonathan ay walang sira sa pag-iisip. Dahil itong si Kuya Jonathan, medyo may pagkaisip bata lang. At magkaiba po yun, mga kabisnes, mga kapapi. Magkaiba po yung may pagkaisip bata kumpara doon sa sira ang pag-iisip. Wala pong sira sa pag-iisip si Kuya Jonathan. Bagamat ito si Kuya Jonathan ay nakikita natin na maaaring hindi kalibel ng utak natin kung paano mag-isip. Pero ang nakikita ko dito, mga kabisnes, mga papi, ay yung pagiging isip bata niya. Dahil nga po doon sa kanyang kinalakan o doon sa paraan ng kanyang paglaki. Pero malinaw po dito na wala po siyang sakit sa pag-iisip. At yung mga pinagsasabi niya laban dito kay Ma'am MK ay malinaw naman po na libelous yun. At ang magiging kaso nga po ni Kuya Jonathan dyan ay cyber libel. At pwede pa pong madagdagan niya kasong yan kay Kuya Jonathan. Depende dito sa naging epekto dito kay Ma'am MK doon sa mga pinagsasabi ni Kuya Jonathan. Kung may hindi maganda naging epekto dito kay Ma'am MK, yung mga pinagsasabi nga po ni Kuya Jonathan laban dito kay Ma'am MK, ay pwede pa nga pong madagdagan yung kasong cyber libel na ikakaso nitong si Ma'am MK dito kay Kuya Jonathan. At alam nyo din yan. Alam nyo yan. Na pwedeng madagdagan ang magiging kaso nitong si Kuya Jonathan. Tapos ito pa, Ate LB, Kuya Renji. Lalo na dito kay Ate LB. Doon sa desisyon ni Kuya Jonathan sana, na wag na muna siya mag-YouTube. Mas maganda sana ay, mas maganda sana ay inayunan nyo yun eh. Dahil nakikita nga po natin kay Kuya Jonathan na pag siya ay galit, ay kung ano-ano yung lumalabas sa kanyang bibig na pwede talaga niyang ikapahamak. Katulad nga ng mga pinagsasabi niya dito kay Ma'am MK. Kaya dapat dito kay Kuya Jonathan, hindi muna talaga ito nag-YouTube. Dahil paano nga kung magalit ulit siya sa ibang tao naman. At ganyan na naman yung kanyang gawin. Hindi na naman niya mapigilan yung kanyang sarili. Makapagsalita na naman siya ng hindi maganda. At makasuhan na naman siya. Kasi hindi niya kontrolado yung sarili niya pag siya galit eh. Kaya napakaganda na sana yung kanyang desisyon na wag na lang muna siya mag-YouTube. Na wag na siya mag-YouTube, itigil na niya yung pag-YouTube niya. Kaya lang pinigilan agad siya nito si Ate LB na bakit ititigil ni Kuya Jonathan itong pag-YouTube. Ay pwede naman mga good vibes lang yung kanyang i-upload. Ayun na nga Ate LB eh.
pag nakakarinig siya ng hindi maganda laban sa kanya at nagalit siya, ay kung ano-ano nga yung inia-upload niya, kung ano-ano yung sinasalita niya na hindi magaganda sa kapwa niya, at inia-upload niya yun. Yun yung mali, Ate LB. Yun dapat yung nakita mo. Hindi pa handa itong si Kuya Jonathan para dyan sa larangan ng pag-YouTube. Dahil ikapapahamak niya yan pag nagkataon. Kaya dapat hinayaan yun na lang muna siya na mag-cellphone. Pero yung mag-YouTube, sana hindi na muna. Dapat doon sa pagsasabi ni Kuya Jonathan na titigil na muna siya sa pag-YouTube o titigil na siya sa pag-YouTube, dapat sinang-ayunan nyo na lang muna yun. Hindi naman nga masamang igawa ng channel ito si Kuya Jonathan kung sakasakali. Pero dahil nga doon sa kapasidad ni Kuya Jonathan na i-handle yung kanyang sarili, dapat inisip nyo din yun. Dapat hindi pa siya nag-YouTube sa ngayon. Kailangan muna niya na matrain yung kanyang sarili na magpasensya. Para na sa ganun niya, ay hindi siya makapag-upload ng ikapapahamak niya. Kaya para sa akin, Ate LB, hindi naman sa binabash kita, baka isipin na naman kasi na supporters mo na binabash kita, hindi. Sa akin dapat inisip mo din yung kapakanan nito si Kuya Jonathan. Na maaaring oo, kapakanan ni Kuya Jonathan ang iniisip mo ng mga oras na yan. Pero dapat, Ate LB, binasa mo yung sitwasyon eh. Lalo na yung katangian ni Kuya Jonathan eh. Siya nga kasi yung tao na pag may gustong sabihin ng prangkahan, sinasabi niya at hindi niya iniisip kung ano yung kahihinat na nun. Hindi siya tulad nating mag-isip. Dahil para sa kanya ay lahat ng ginagawa niya ay tama. Lahat ng sasabihin niya kahit masama ay para sa kanya ay tama. Yan dapat yung inisip mo, Ate LB. Total kayo din naman yung gumawa ng YouTube channel niyan eh. Huwag nyo na munang i-push. Huwag nyo na muna pong i-push na mag-YouTube itong si Kuya Jonathan. Hayaan nyo na muna po siya mag-enjoy sa panonood. Kahit sa mga vlog nyo, vlog ni Ka-Business, vlog ni Buddy. Hayaan nyo na muna po. Mas maganda po kung kausapin nyo pong wag na muna niyang ituloy yung kanyang pag-YouTube. Dahil alam nyo po, Ate LB, Kuya Renji, pag yan nainis na naman sa isang tao, may narinig na naman niyang hindi maganda, ay hindi malayo na ulit-ulitin niya yung kanyang ginawang yan kay Ma'am MK. Dahil alam naman natin, o narinig naman natin kay Kuya Jonathan, na yung pananaw niya doon sa ginawa niya kay Ma'am MK ay hindi mali. Kumbaga ang tingin niya ay wala siyang nagawang pagkakamali doon. At kaya harap-harapan sinabi sa inyo na hindi nyo man lang kinontra doon si Kuya Jonathan, o hindi nyo man lang sinabihan si Kuya Jonathan doon na ay Jonathan, hindi, mali talaga yung sinabi mong yan at makakasuhan ka talaga dyan. Hindi nyo nga ginano si Kuya Jonathan eh, na dapat yun yung ginawa nyo eh, para malinawan man lang sana siya sa kanyang isip na talaga may ginawa siyang pagkakamali, para naman yung kanyang pagsusori ay maging tao sa puso. Yun lang, Ate LB, Kuya Renji, yun lang yung nakita ko. Hindi naman sa minamasama ko yung ginawa nyo. Dahil okay naman eh, pinangaralan nyo ito si Kuya Jonathan, kaya lang sabi ko nga ay kulang. Kulang yung ginawa nyong pangangaral. Para sa akin para sa akin. Kulang yung ginawa nyong pangangaral dito kay Kuya Jonathan. O dito kay Kuya Jonathan. Dapat nilubos-lubos nyo na. At ipinakita nyo sa kanya kung ano yung kanyang pagkakamali. Pinagdasal mo pa nga, Ate LB. Pinagdasal mo pa si Kuya Jonathan. At ipinahiling mo kay Kuya Jonathan sa ating Panginoon kung ano yung gusto niya. Pero dapat, Ate LB, ang unang-una mong pinagawa kay Kuya Jonathan ay pinahingi mo siya ng tawad sa ating Panginoon doon sa mga ginawa niyang mali. Doon sa mga hindi magaganda niyang pinagsasabi dito kay Ma'am MK. Kasi kung ginawa yun ni Kuya Jonathan, mararamdaman niya sa puso niya yung pagkakamali niya. At bagamat hindi niya kay Ma'am MK hiningi ng tawad yun, kung inihingi niya yun ng tawad sa Diyos, matatanggap niyang mali siya. Ay tulad nga ng sinabi ko, hanggang sa ngayon ay hindi tanggap ni Kuya Jonathan na mali yung kanyang mga pinagsasabi
kay Ma'am MK. Kaya ito, Kuya Jonathan, kung sakali na mapanood mo ito, kung sakali lang naman, sa susunod, kung hihingi ka ng tawad, dapat alam mo kung ano yung pagkakamali mo. Dapat alam mo kung ano yung inihingi mo ng tawad, Kuya Jo. Para yung paghingi mo ng tawad ay makita nung hinihingan mo ng kapatawaran na taos talaga dun sa puso mo yung paghingi mo ng tawad. Hindi sapat yung ipapakita mong umiiyak ka sa camera mo. Hindi sapat yun. Hindi sapat na paghingi ng tawad yun. Yung ipakita mong umiiyak-iyak ka. Dahil alam mo, Kuya Jonathan, hanggat hindi mo tanggap sa sarili mo nagkamali ka, hindi magiging tao sa puso mo yung paghingi ng tawad. At hindi din mararamdaman ang hinihingan mo ng tawad na totoo yung ginagawa mong paghingi ng tawad. Magiging peke yan sa paningin niya. At marami ang nagkita nun na yung paghingi mo ng tawad ay peke kasi nga hindi tao sa puso dahil hindi mo nga tanggap kung saan ka nagkamali. At itong mga nangyaring ito, Kuya Jo, sana'y magsilbing aral sa'yo na hindi lahat ng tao ay pwede mong pagsabihan ng hindi maganda at hindi lahat ng sasabihin mo ay tama. Dahil yung bawat salitang lalabas dyan sa bibig mo, pag nagkamali ka, ay maaaring ikapahamak mo. At yun yung nangyayari sa iyo ngayon. Mapapahamak ka nang dahil dyan sa pinagsasabi mo. At ito pa nga po pala mga kabisnes mga papi, paglilinaw lang po. Doon sa sinabi kong ito si Kuya Jonathan, ay tila ba may nagtuturo dito. Hindi po ibig sabihin nun ay itinuro nyo kay Kuya Jonathan kung ano yung sasabihin niya ng punto per punto. Dahil alam ko naman po, malinaw sa isip ko, malinaw sa akin, na yung pinagsasabi ni Kuya Jonathan kay Ma'am MK ay talagang galing yun doon sa kanyang isip. Siya nag-isip nyon, siya yung nagsalita nun. Dahil makikita nyo naman doon sa video na walang cut yung video ni Kuya Jonathan. Tuloy-tuloy yung sinasabi niya laban dito kay Ma'am MK. Kaya yung mga sinalitado niya, wala po talaga nagturo nun. Ang binabanggit ko po na tila ba may nagturo dito kay Kuya Jonathan o may nag-udyo ay yung galit niya kay Ma'am MK. Tila ba may isang tao na inudyokan ito si Kuya Jonathan na magalit dito kay Ma'am MK. Dahil ito si Kuya Jonathan nga po, ang pinagbatayan ko dito ay ito si Kuya Jonathan, crush nito si Ma'am MK. At gusto niya yung mga ginagawang pagre-reaction sa kanya nito si Ma'am MK. Dahil ang pakiramdam nga po doon ni Kuya Jonathan ay may gusto sa kanya si Ma'am MK. Kaya siya ginagawa nito na reaksyon. Tuwan-tuwan siya na ginagawan siya na reaksyon ni Ma'am MK. Kaya nakakapagtaka na bakit bigla siyang nagalit dito kay Ma'am MK nang dahil doon sa sinabi lang ni Ma'am MK na pag hindi naligo ito si Kuya Jonathan ay mangangamoy yung kanyang yagballs. Kumbaga napakababaw, di ba? Napakababaw ng pinanggalingan ng galit nito si Kuya Jonathan. Na kung dati ay nagugustuhan niya o gusto niya na nare-reaksyonan siya ni Ma'am MK, ay bakit biglang ngayon ay hindi na? Bakit biglang ngayon ay galit na? Yan yung pinagbatayan ko kung bakit ko sinabi na tila ba may nagsusudsud dito kay Kuya Jonathan para magalit dito kay Ma'am MK. Pero hindi ko po sinabi doon na yung mga sinabi ni Kuya Jonathan ay itinuro sa kanya. Hindi po ganun. Doon sa mga sinabi ni Kuya Jonathan, wala nagturo sa kanya doon. Sarili niyang pag-iisip yun, sarili niyang idea yun. Pero yun nga pong galit niya kay Ma'am MK. Kung bakit siya nagalit kay Ma'am MK, ay tila nga ba may nagbuyo. May nagbuyo sa kanya na magalit dito kay Ma'am MK. Simple lang yan mga kabisnes mga kapapi. Simple lang ipaliwanag yan. Halimbawa may dalawang bata na gusto kang pag-awayin. Sabihin mo dito sa isang bata, oy, sinabihan ka nung kaaway mo na pangit ka daw, duwag ka daw, na ikaw daw ay kayang-kaya niyang basagin ang mukha. Pag sinabi mong ganun dito sa isang bata, magagalit ngayon siya doon sa kanyang aawayin. Parang ganun yung nangyari. Na may isang tao
na kumakausap dito kay Kuya Jonathan para magalit dito kay Ma'am MK. Bagamat hindi niya tinuturuan ng kung ano yung sasabihin niya dito kay Ma'am MK, pero tinuturuan niyang magalit dito kay Ma'am MK para kalabanin ito si Ma'am MK. Halip na makrasyan o halip na magustuhan ni Kuya Jonathan ito si Ma'am MK. Yun yung tingin ko dyan mga kabisnes, mga papi. At inuulit ko po, hindi ko po sinasabi na may nagturo kay Kuya Jonathan dun sa mga sinabi niya kay Ma'am MK. Wala po yan. 100% yan. Walang nagturo kay Kuya Jonathan sa mga sinabi niya kay Ma'am MK. Pero tulad nga po na sinabi ko, dun sa galit niya kay Ma'am MK, yun yung nakikita ko na may nagturo sa kanya. Paano po mga kabisnes, mga kapapi, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nire-reaction ng video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa muntik kong channel, ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo tuloy magtapos ay gusto ko lang pong i-shout out itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong asawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong asawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganon din po dito kay Ma'am Erlinda Ulay. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa inyo ma'am. At makisuportahan din po ang channel ni Ma'am Erlinda. Ang channel niya po ay Erlinda Official Vlog. Pasupport naman po, pasupport ng channel ni Ma'am Erlinda. At shoutout din po dito kay Jewel Channel. Yun sir, Jewel, Sir Ron. Shoutout po sa inyo. At supportan din po natin yan Jewel Channel. At yun syempre ganun din dito sa mga magigiting na kagwang nito si Kabisnes. Ito sila Kagwang Wakiwak Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bong Official, Kagwang Damulag Official, at Kagwang Istong Official. Support po natin yan lahat ng mga kagwang ni Kabisnes. At syempre ganun din po itong aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Ma'am Fleurs Channel, MK Inday Okray TV, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo. At muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga ka-business.